Good morning and good day sa inyo guys. Bale kabibihis ko lang at lalarga na ako niyan. Kung makikita nandito pa ako sa kwarto. Pero nag-prepare na ako kagabi pa ng aking mga susuotin para sa ride na ngayon. At mamaya i-prepare ko na ang aking bike. Bale ang papadyaking ko ngayon, kung hindi ako nagkakamali, fourth time ko na dun ay ang pinakasikat din na lugar sa buong probinsya ng Tarlac, ang Monasterio de Tarlac. Ay, kung mapapansin nyo wala sa kondisyon ng aking boses dahil nung mga nakarang araw, around Monday, nagsimula akong magkaroon ng masamang pakiramdam at doon na nagsimulang namaos, pero ngayon unti-unti nang bumabalik. And the time is 5:07 ng madaling araw. At ipe-prepare ko ng aking bike, tapos didiretso muna ako sa plaza ng Herona Tarlac. Tara, let's go. Ayan, naka-prepared na kagabi pa yan. Siyempre, mas maganda bago tayo lumarga, sa gabi pa lang nagpe-prepare na tayo. Kahit gaano pa kalayo o kalapit ang ating papadyakin para wala tayong makalimutan. Tara, diretso muna tayo sa plaza ng Herona Tarlac. Let's go. At ako'y lumarga na. Didiretso muna ako sa plaza ng Herona Tarlac para ako'y gumawa pa ng intro. Pero however, hindi na rin first time, pero feeling ko parang first time pa rin. Lalo na ngayon ko lang magagawan ng video or content ang pagpadyak ko doon sa Monasterio de Tarlac na pinakasikat na tourist attraction sa buong probinsya ng Tarlac. At tamang-tama lang din ang aking pag-alis kasi hindi naman din ganun ka sobrang layo na lalagpas ako ng Tarlac papunta ng ibang probinsya. Ayan, nandito na ako sa plaza ng Herona Tarlac at kung makikita nag-blow up pa yung marker niya. Hintay ko lang lumiwanag kasi semi-long ride lang din ito at hindi naman sobrang lalayo kagaya ng mga usual na ginagawa ko. Ayan, maliwanag na. Okay, tara na at lumarga na tayo sa Monasterio de Tarlac. Bago ko i-attempt ang ruta na ito, ang plano ko sana sa Tarlac City ako dadaan, tapos sa Tibag dadaan sa Barangay Care at Barangay San Juan de Valdez. Tapos dire-diretso na doon. Pero napag-isipan ko na dito na lang ako dumaan sa western part ng Herona, palabas sa Romulo Highway, lusot ng Barangay David, palabas ng town proper ng San Jose Tarlac. At tama naman ang desisyon ko kasi mas malapit kumpara sa iikot pa ako ng Tarlac City. Pero sa susunod na pagbalik ko ulit sa Monasterio de Tarlac ganun na yata ang balak ko. Pero matagal-tagal pa yun. Siyempre, gustong-gusto ko nagsashuffle ako ng mga ruta. Kahit ilang beses ko nang napuntahan ang isang lugar. Napaka-challenging din ng ruta na nagawa ko kahit semi-long ride lang ito dahil may mga downhills at uphills, which is nakaka-enjoy at nakaka-challenge bilang isang siklista. However, partida galing pa ako sa sakit, ngunit unti-unti nang gumagaling dahil naagapan ko kagad ng gamot nung mga early days ng pagtama sa akin. Malaki rin ang tulong ng marami akong gamit na camera. Yung dalawang action camera ko ngayon at yung dalawang cellphone ko. Lalo na't yung isa ay partner ko sa pag-e-edit.
Bale, sa Western Barangays ako ng Herona Tarlac ako dadaan para mas malapit. Pwede naman ako umikot ng Tarlac City pero medyo mapapalayo pa. Ito talaga ang plano ko muna. Babalik-balikan ko naman yan pero in a different route. And the time is 5:32 na ng umaga. At dire-diretso lang tayo. Paglagpas natin ng Tagumbao Bridge kakaliwa tayo sa Barangay San Bartolome. Dire-diretso na yon palabas sa Romulo Highway. Tapos kakanan sa Barangay Pada-Pada Santa Ignacia Tarlac, daan sa Barangay David San Jose Tarlac. Approaching na ako sa Barangay Tagumbao, Herona Tarlac. Buti na lang makulimlim pa sa oras ng aking pag-ride out. Kung makikita nyo sa eksena halata namang malamig pa ang panahon sa mga oras na iyan. Napakaganda talagang kuhanan ng scenery dito sa pinakamahabang tulay sa buong probinsya ng Tarlac, ang Tagumbao Bridge, kung saan nagsimula ang aking cycling journey hanggang sa ito'y pagsawaan ko na. Kumbaga hindi naman na siya bago at dati kasi excited akong pumadyak dito dahil masarap siya tabayan. Gayog kasi nasanay na rin kaya wala na ring thrill. At kumaliwa ako tapos kumanan na ako papunta dito sa Barangay San Bartolome, Herona Tarlac. Didiretsuhin ko lang ang mga ahon at lusong dito, dadaan sa Barangay Kalayaan, palabas ng Romulo Highway, diretso sa Barangay Pada-Pada, kanan sa Barangay David. At kasalukuyang binabaybay ko na ang Barangay Santiago, Herona Tarlac, ngunit hindi tayo papasok sa barangay proper or sentro nito. Bale, medyo paahon tong eksenang ito. At syempre hindi na nga lang lahat ng ahon dito ay kinuhanan ko dahil syempre kailangan edited at hindi raw video. At tinatraverse ko na ang Barangay Kalayaan, Herona Tarlac. Ang huling barangay ng Herona Tarlac na dadaanan ko palabas ng Romulo Highway, diretso sa Pada-Pada at kakanan diretso sa Barangay David, San Jose Tarlac. Napakaganda ng daan dahil palusong siya. Pero pag pabalik ka rito paahon yan syempre. Lagpas na ako ng Barangay Kalayaan, Herona Tarlac at palabas na ako sa Romulo Highway or Tarlac Pangasinan Road. Kakaliwa ko dire-diretso sa Barangay Pada-Pada, Santa Ignacia Tarlac. Tapos may kanto doon na diretso na sa Barangay David San Jose Tarlac, diretso mismo sa bayan mismo ng San Jose Tarlac. At mas malapit talaga dumaan dun kesa iikot pa ako ng Tarlac City. Eto na, binabaybay ko na ang Romulo Highway or Tarlac Pangasinan Road. Dire-diretso sa Barangay Pada-Pada. Tapos kakanan ako dun sa may isang kanto dun
papunta na sa Barangay David, San Jose, Tarlac. Bale, umanan na ako sa Barangay Pata-Pata, Santa Ignacia, Tarlac. At dadaan na ako sa Barangay David, San Jose, Tarlac para direct na sa town proper ng San Jose, Tarlac. Pwede ko rin namang diretsuin yung dinaanan ko kanina sa Romulo Highway. Kaso, siya rin, iikot ka pa rin. Pero di bale, magaling naman ako mag-isip ng ruta. Anytime pwede ko namang gawin yun kapag mahaba ang aking time. But for now, ito ang plano, ito ang susundin ko. Tara, let's go! At binabaybay ko na ang Barangay David, San Jose, Tarlac. Ilang beses ko na ring dinaanan ito. Ngunit sa paglipas ng panahon marami na rin palang nagbago sa barangay na ito. Although napakasimple lang ng barangay na ito, pero nagkaroon na rin pala dito ng road widening. At malaking bagay na rin yun kapag dadaan ka dito, lalo na sa mga siklista na kagaya ko. Dati kasi hindi matino ang kalsada dito at meron pang mga rough road. Buti na lang nasimentado na yung mga parting yun. Kitang-kita naman sa eksena na may nagbago rin sa barangay dito at yun na yung kanyang kalsada. Yung diretso yun palabas yun barangay Santo Domingo, Tarlac City. Pero syempre, pupunta ako sa San Jose kaya kakanan ako tapos dire-diretso lang. Ang laki nga ng pinagbago. Kung makikita mo nasa gitna yung poste dahil dati makipot talaga ang daan dito. Ang dami na rin pala nagbago dito. Na road widening na rin pala. Dati 2 lanes lang at makipot pa. Pang baryo ang daan. Pero laki na rin ang inimprove ng daan dito sa Barangay David. Good job para mas safe dumaan dito. At nandito na ako sa parteng sakop ng Barangay Mababanaba dito sa bayan ng San Jose, Tarlac. Paglabas ko dyan mismong nasa town proper na ako ng bayan ng San Jose, Tarlac. Ngunit barangay din yung lalabasan mo dahil itong bayan ng San Jose, Tarlac ay napakasimple lang at wala siyang literal na town proper. Yung town proper niya konti lang ang establishment. Hindi yan katulad ng mga kapwa-bayan niya dito sa buong probinsya ng Tarlac. Bale, palabas na ako ng Barangay Lawa Camulag, San Jose, Tarlac. Tapos, kakanan ako, dire-diretso sa town proper ng San Jose, Tarlac. Ngunit, kakaliwa ako dahil daan papunta sa Monasterio de Tarlac. May masasalubong ka munang junction dun mismo sa town proper, pero hindi halata. Ayan, nandito na ako sa San Jose, Tarlac. At yung kantong yan ang aking pinanggalingan. Maraming ahon ang dinaanan ko, ngunit hindi ko kinuha ng lahat dahil namimili lang ako ng eksena. At kapag doon ako dubaan ikot pa ako ng Tarlac City. Bale dyan dapat ang labas ko kung doon ako dubaan. Kaya lang mas pinili ko na lang mag-shortcut para mas mabilis ang biyahe. Hindi ako nagkakabali Barangay Lawa Camulag ito. Siguro. Tapos ilang kempot na lang
Adya dayo town proper na San Jose Tarlac. Ay, uti na pa na uti bumabay ko yung boses ko. Ay lalagkote. Fast forward na tayo. Bali, aksidente ko lang napindot sa aking action camera ang time-lapse. At nandito na ako sa marker ng bayan ng San Jose Tarlac. Bali, papasok dyan. Yan yung papuntang munisipyo nila at saka yung plaza nila. Ayan, nandyan yung town proper. Nandun yung palengke at yung mga iba pang konting establishments. Ito kasing bayan ng San Jose simple lang siya. Kaya nga, kung makikita mo doon sa marker niya, simple San Jose. Kasi nga, simpleng bayan lang siya. Wala siyang literal na katulad ng mga kapwa niya bayan dito sa Tarlac maraming establishments yung town proper. At diyan yung daan papunta sa Monasterio de Tarlac. Kaya nga muna ako doon sa waiting shed na yon. Nagagandahan talaga ako sa dalawang waiting shed na to dito sa bayan ng San Jose Tarlac. Ang sarap tambayan. May kapwa siklistang dumaan. May mga dumaan din kukuha ng kusana kaso syempre privacy na nila yun. Ay buti nakisama na naman ang panahon. Hindi dirik ang araw. Kahapon dirik ang araw. Dapat sana kahapon pa ako magra-ride. Merong nag-iimbita. Kaso mas pinili ko na lang magpahinga dahil galing din ako sa sakit. Pero hindi naman malala. Kaya mapapansin nyo, iba ang accent ng aking boses. Pero gumagaling naman na. Okay, diretso na ako sa Monasterio de Tarlac. Fast forward ulit. Napagtanto ko na malaking bagay pala na i-timelapse ko ang mga ibang eksena. At sa mga moment na ito malapit na ako sa bungad ng paakyat sa Monasterio de Tarlac at nandito na ako sa Barangay Lubigan, San Jose Tarlac. At approaching na tayo sa Monasterio de Tarlac. Simula na ito ng mahaba-habang ahon. Bahala na kung kayang tapusin o magtulak na. Hindi naman ito palakasan, kundi ito ay paglalakbay lamang, pag-enjoy at pag-exercise. Lilinawin ko lang na ako ay isa lamang leisure cyclist at hindi competitive cyclist. Ine-enjoy ko lang ang bawat pinapadyak ko. Ay, it's good to be back again. Sa palagay ko, fourth time ko na Yun ang natatandaan ko Fourth time ko lang nakabisikleta. Siguro pang-5 naman na nakapunta. Dahil first time kong pumunta rito hindi ako nakabisikleta, nakasasakyan. Pero alam naman natin bilang mga siklista iba ang feeling ng nakabisikleta ka lang. Tara, let's approach to Monasterio de Tarlac. Ito na ang simula ng kalbaryo dahil ang bungad talaga ang pinaka-challenging na daan papunta sa aking main destination. Pero syempre, sanayan lang talaga. Ang masarap lang sa part na ito pag galing ka sa taas napakahabang lusong. Ngunit syempre, maingat dapat. Baka mawalan ka ng kontrol mapano ka pa. Mamayang pauwi dadaan ako mismo sa sentro ng Barangay Lubigan, San Jose Tarlac.
Dati kasi wala pa yan talagang bypass. Doon talaga ang daan paakyat sa Monasterio de Tarlac. At sa hindi inaasahang pagkakataon may kakilala at katrabaho akong nasalubong bago ko umakyat sa Monasterio de Tarlac. Halos 5 beses na niyang inahon ang daan dito. Nagpakuha lamang siya ng video para isend ko sa kanya. Ito na ang bungad papasok sa Monasterio de Tarlac. Ayan, ito na ang pagsisimula ng Kalbaryo. Sana makayanan ko at tingnan natin kung madiretso ko ng padyakan or magtutulak na lang ako. Well, di na mahalaga kung pumadyak ako o nagtulak. Ang mahalaga nakarating ka sa lugar. Let's go! At yung nakikita nyong naka-road bike na yan ay katrabaho ko yan o kakilala lang din na mahilig din magbike. Katulad ko rin binablog din niya ang mga rides niya. Kaya nga nagpakuha siya para din siguro i-vlog. Sana nga makaride ko rin siya sa mga future rides ko. Mukha naman din siyang masarap ka-banding. Ang naaano lang ako lugi kasi ako sa bilis dahil siya ay naka road bike, ako ay naka mountain bike. Sadyang hindi lang ako fan ng mga maninipis na gulong kaya mas prepared ko pa rin mag mountain bike kahit mga ganitong rides lang at hindi ako masyadong nagtitrail. Minsan naman nagkakataon na nagtitrail ako. Bale, madidiretso ko sana ang mahabang ahon na ito kaso bigla niya kasi akong kinausap at nagpaalam na bago siya umuwi. Palusong na siya nun at kanina pa kasi siya pumunta dyan sa Monasterio de Tarlac. Pero di bali na, di naman to karera. Ito'y paglalakbay lamang. It's about enjoyment. Huwag mong papairalin ang ego mo sa mga ganitong klaseng ride. Enjoy mo lang ang moment at mangolekta ka ng mga alaala nung ikaw ay malakas pa bilang isang siklista. Tandaan natin, lahat ay temporary lang sa mundo. Sa mga susunod na mangyayari ay ako'y biglang napatukod at nagtulak na. Sayang. Magiging successful sana ang pag-ahon na ito kaso nabitin lamang. Sagad na sagad pa naman ang giring at kitang-kita naman sa video na ako ay nagzizigzag o nagtatahi. Nabitin. Nagtulak ng konti. Patatapos ko na sana kaso may nakausap ako at bigla ako napatukod. Pero ayan na. Malapit na dyan yung monasteryo. Tandaan, hindi ito karera. Ito ay paglalakbay lamang. Priority pa rin ang safety. This is about enjoyment, not about ego or pride. Kunting tiis na lag. Malapit na ako sa monasteryo. Nasa ibabaw na ako ng bundok. Tagagtak yung pawis ko. Sabay paus ng konti pero hindi naman sobrang paus. Kailangan kita pagkakilala, kinuhanan ko siya ng konti sa pag-ahod ko. Yung galag dahil doon nabitin ako. Hindi na ako nakabuelo. Di bali na. Malapit naman na ako. At night shift pa ako bukas so hindi ko rin kailangan magmadali. Okay. Let's lead to Monasterio de Tarlac. Ayan, konting ahon pa at konting tiis na lang. Ito na ang bungad ng Monasterio de Tarlac. Ngunit meron ding junction dito. Kapag kakanan ka papunta ka na sa Sitio Baag at sa bayan ng Capas Tarlac. Marami rin pasyalan doon pero hindi yun ang topic sa content at ride na ito. Monasterio de Tarlac lang talaga ang topic ko. Although pwede ko naman pagsabayin nga lang ahaba kasi.
Kaya ang ginagawa ko ngayon ay one by one. Mas maganda talaga pag one at a time ang mga binablog mo. Baka pag pinagsabay-sabay mo maubusan ka ng destination, mahirapan ka ring mag-isip ng content. Pero bahala na in the future. Basta ako, ine-enjoy ko lang lahat ng meron ako ngayon. Approaching Monasterio de Tarlac na ako. Nakalimutan ko pala na libre lang ang mga siklista. At sa wakas, nakapasok na ako sa loob. Feels like first time ko pa rin kahit na pang-apat na beses ko nang nagbike dito. Tagal ko na rin kasing di pumupunta. Kapag ang isang lugar talaga matagal mo na rin di napupuntahan, feeling mo first time mo ulit. Tapos factor pa na bisikleta lang ang gamit mo. Kaya kapag ganito lagi ang mga ruta mo, asahan mo na laging may thrill yan at sisipagin ka lalong pumadyak. Sa mga nakarang rides ko kasi halos puro selfie at post lang ng picture. Iba pala kapag ginagawa mo yung ganito na binablog mo rin o binibidyoan mo rin. At least pag kinalkal mo masasabi mo na, nagawa ko pala to. Buti na lang, habang malakas pa ako nagawa ko na ang mga ganitong bagay dahil balang araw, hindi na ito maibabalik pa. Ayan, nandito na ako sa loob ng Monasterio de Tarlac. Marami ring namamasyal. Linggo rin kasi ngayon Hindi pa ako makasingit doon dahil marami pang nagpipicture-picture. Paunahin ko na sila. Kaya yung bike ko, pinabala ko nagbabadali. Ayan. Madami ring namamasyal. Tsaka linggo rin kasi ngayon. Meron din pre-taste. Marami pagdubarat igat. Marami rin kaedad dito. Ayan, pakunti na sila. Pwede na ako sumingit mamaya. Sana may magandang loob. Pero okay lang din kung wala. Oops. Nakikita ang kanilang mga mukha. Kaya maganda rin ang loob. Kahit marami beses na pupod ka, ang ganda pa rin puntahan. Marami kainan, so hindi mo na kailangan bumaba. Isa rin sa may pagmamalaking lugar ng probinsya ng Tarlac. Ayan yung bike ko. Meron ding pre-taste. Watchful lang ako sa mga bukalag, mga binibidyo ako to protect their privacy. Ayan. Pasyal muna tayo. Madami ring may pagmamalaki ang probinsya ng Tarlac sa mga turistang dadayo saan man panig ng mundo at bansa. Pasyal muna tayo, tapos hanap tayo ng kakainan. Pupunta pa tayo mamaya dun. Ayan. Madaming pagpipilian. Meron din namang CR. Tayo dating lumapit ka.
Dadalag sa pagkuha para di makita buka na baka kapwa na babasyal. Ayan. Libot muna tayo saglit dito. Saglit lang naman. Ayan. Merong misa. Mut lang tayo. Lapit lang ako doon. Ganda. Mararamdaman mo rin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Yun. Thank you, Lord, sa pagpapala. May nakaparadang motor at nagmimisa sila. Yan. Harap na ako ng kakainan dito sa loob. Ayan. Ayun na ako, guys. At nakapag-order na rin. Ayan kayo dito. Parang first time mo kahit hindi na. No? Ayan, tapos na akong kumain sa Monasterio Mountain View. Libot-libot muna bago umuwi. At dahil linggo ngayon, sana nakapagsimba ako kanina. May misa kanina. Dasal muna ako. Ayan, bumaba tayo. At nandito tayo sa Christ the Redeemer replica. Ganda ng view at marami ring namamasyal. Nagpipicture-picture sila. Alright. Baba nga rin ako dun. Ayan, ako'y bumaba at mas nakikita dito yung statue of Christ the Redeemer. Halos marami rin itong katulad sa ibang probinsya, katulad ng Pangasinan, dun sa Sky Plaza at Mount Zion. Oh, panalo talaga ang view rito kung makikita nyo dyan. Videoan ko muna. Ayan, agad na view. Kita yung daan nun. Baka yan yung daan palabas sa Kapas, Tarlac. Or hindi na ba yan siguro yung dinaanan ko packet dito. Pauwi na rin ako dyan. Nagsa-side trip lang. Ayan, bago bumaba, pasok muna dito sa saglit at magnilay-nilay. At ako ay pauwi na, lulusong na ako. Ita-timelapse ko rin sana ang mahabang lusong mula sa Monasterio de Tarlac. Kaso, hindi pala gumana. Kaya, tiyagain na lang na ganyan. Maganda rin naman kung hindi mo i-timelapse. Ang naitutulong lang ng timelapse, mapapaiksi ang aking content at hindi masyadong mapapahaba. Kumbaga, talagang fast forward na ang mga nangyari. Kasi, hindi naman lahat kailangan pang kuhanan. Bale, kakaliwa na ako mismo sa barangay proper or sentro ng Barangay Lubigan, San Jose, Tarlac. Pabalik na mismo sa town proper ng San Jose, Tarlac. Bale, ang daan ko niyan, didiretso ko doon sa Lawa Camulag, tapos sa may Labni, tapos bago doon sa may TRPA,
kakaliwa ko, dire-diretso na yun sa barangay San Juan de Mata. Para naman ang ruta very sulit at very thrilling, di ba? At syempre kailangan talaga malikain tayo sa ruta para lalo tayong ganang pumadyak. Kasi kapag paulit-ulit na lang ang ruta natin tatama rin talaga tayong pumadyak kasi alam natin na galing na tayo sa ruta na yun. Kaya mas maganda kada ride para kang nagbabalasa o nagsashuffle ng bara na gawin mong paiba-iba ang mga ruta mo para lagi kang excited sa tuwing ikaw ay papadyak. O di ba? Kasalukuyang binabaybay ko na ang Barangay Lubigan, San Jose, Tarlac. Ito talaga ang original na daan papunta sa Monasterio de Tarlac nung wala pa yung bypass. Pero syempre, malaking bagay din ang pagkakagawa dun sa bypass para naman mas maluwag at mas maganda ang eksena dun. Kasi maganda ang view at makakatulong din sa lahat ng dadaan na pupunta sa Monasterio de Tarlac. At palabas na ako ng Barangay Lubigan, San Jose, Tarlac. Babalikan ko lang din ang mga dinaanan ko. Ngunit dire-diretso na rin ako palabas ulit dun sa Romulo Highway paglabas ko ng Barangay San Juan de Mata. At ginamit ko na naman ang fast forward or time-lapse effect para naman hindi na mapahaba ang content na ito. Total pauwi na rin naman. Alright, fast forward na. Total ay pauwi na rin tayo at patapos na rin ang ride na ito. At nandito na ako sa Barangay New Salem, Herona, Tarlac. Diyan ako lumabas sa kantong yan tapos didiretso ako doon. Umuulan dito kaya sumilong muna ako. At nandito na ako sa Barangay Sulipa, Herona, Tarlac. Patapos na rin naman na ang ride na ito at malapit na ako sa Herona, Tarlac. Kaya dito na ako mag-outro ng vlog or content na ito. Ayan, nandito na ako sa Barangay Sulipa, Herona, Tarlac. At nandito ako sa La Sagrada Familia Paris. Ay, nakaputan ako ng ulan. Pero di bale, malapit na rin ako sa Herona. Ulit naman ang ride. Malapit naman dito sa Monasterio kahit pang-apat na beses ko na. Pero dito ko natatapusin ang aking video. Salamat sa panonood at pagsama sa akin sa ride na ito. Ride safe sa ating lahat and God bless us all.